Sa gabing pong ito, Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa mga biyaya at pagkakaloob na ibinibigay niyo sa amin. Sa pag-iingat sa buong maghapon hanggang sa makarating kami dito sa inyong bahay-sambahan. Nawa, Panginoon, samahan niyo kami sa aming gawain sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Tayo'y pangunahan sa panalangin bayan ng ating kapatid na Roger Mendoza. At ang ating itutugon ay yung Our Father sa bahagi po ng instrumento sa CD. Bilang paalaala muna po, sa 26 po, after ng parade natin, yung si Yap at saka si YF po ang siyang naka-assign sa decoration at saka cleaning. Kaya iniimbitahan po tayong lahat. Tayo po ang sambayanan ng Diyos ay pumikit, ating pong ihanda ang ating mga sarili para po sa ating pagpapasalamat at mga kahilingan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, totoo poong maraming pagpapala, maraming pagsubok na dumarating sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, ihanda mo ang aming sarili at tanggapin mo ang aming pagpapasalamat at mga kahilingan. Panginoon, sa ganitong programa ng aming simbahan na kung saan ay natatamasa namin yung family revival and evangelism. Salamat din po, Panginoon, sa bumubuo ng sambayanan ng UCCP dito sa Calaca. At salamat din po sa mga nagiging guest speaker namin. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nagbigay at nagpala ng lahat ng ito. Salamat din po, Panginoon, sa magagandang mensahe na mula pa sa unang araw namin ay aming narinig. At nawa, Panginoon, ay hiling namin na matuto at may pamuhay namin ang mga aral na ito. Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang pagkakaloob mo ng aktibong mga kabataan, aktibong SIAP, UCM, CWA, at ang buong bumubuo ng council. Ganon din po sa aming administrative pastor, Panginoon. Alam po namin na sa pamamagitan ng aming sama-samang pagkilos na iyong binuklod para magampanan namin may sa pamuhay namin ang aming mga programa. Panginoon, alam namin na Ikaw ang nagbibigay ng dagdag na buhay sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang mga kaarawan ng aming mga kapatid na idinadagdag mo sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang mga anibersaryo ng kasal. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng katatagan ng pagsasama ng bawat isa sa kanila. At nawa, Panginoon, ang pagpapala sa kanila ay laging ang iyong pagpapala laging sa kanila. Ganun din po, Panginoon, sa patuloy na paghahangad namin na maipakita ng iyong sambayanan ng UCCP dito sa Calaca ay may matatasamahan. Panginoon, na ikaw ang nakasentro dito. Kaya, Panginoon, hiling namin na sa darating na kung saan magdaraos kami ng parade, Panginoon, nawa ay muli mo kaming pagbuklurin. Nawa ay ang aming mga inimbitahan na makabahagi sa lahat ng sa gagawin naming pagparadang ito ay may sakatuparan namin. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng maraming bilang upang maipakita sa bayan, sa iyong sambayanan na ang UCCP dito sa Calaca bilang bahagi ng pagtupad namin o 108 taon, Panginoon, ay makita nila na
Ganon katatag ang iyong sambayanan ito sa Kalaka. Ganon din po, Panginoon, ay ipinanalangin namin ang aming mga kapatid na may karamdaman. Panginoon, na ikaw ang nagbibigay ng pagpapala, ng dagdag na kalakasan sa kanilang mga lupang katawan. Salamat po, Panginoon, sa mga kagalingang ito. At alam namin, Panginoon, na gumagamit ka ng aming kapwa-tao upang madugtungan, upang magkaroon ng kagalingan ang bawat isa na may karamdaman. Kaya, Panginoon, ito'y aming ipinagpapasalamat. Ganon din po, Panginoon, ay hiling namin na sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa amin, Panginoon, alam namin na kami manalangin lang ng team at ikonsulta namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga problema. Problema sa pamilya, problema sa aming individual, problema sa aming mga trabaho. Panginoon, alam namin na ikaw nagdudugtong. Ikaw ang nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng aming mga problema. Kaya, Panginoon, sa kabila ng aming kahilingan na ikaw ang patuloy na magpala sa amin, ay nandoon naman ang aming pasasalamat sa tuwing nalalabanan namin ang mga problema na dumarating sa aming buhay. Ganon din po, Panginoon, sa kabila ng kaguluhan na nangyayari, hindi lamang sa aming bayan, hindi lamang sa bansang Pilipinas, Panginoon. Batid po, Panginoon, ang mga pangyayari ngayon na laman ng mga balita. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang paghuhugutan ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito o mga pangyayaring ito ay hindi maghiwa-hiwalay sa bawat isa sa amin. Kundi, Panginoon, ito ang maging resulta ay muling pagbubuklod. At nawa, Panginoon, matalikuran namin ang mga masasamang gawain na dulot ng pangyayaring ito. Batid mo, Panginoon, na ang lahat ay nagugat sa masasamang bisyo tulad ng droga na ngayon ay pilit na nilalabanan ng ating pamahalaan. Alam po namin, Panginoon, na hindi kailangang magbuwis ng buhay ang bawat isa, kundi naman na pa'y bigyan mo ng kalinawan ng pag-iisip. Huwag magkahiwa-hiwalay ang bawat isa, kundi magkabukulot-pulot ka ng lahat, Panginoon. Ang aming darating na anibersaryo, Panginoon, ay muli naming isinasalalay sa iyo. At alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan mo, lahat kami ay mabubuklod. Ganon din po, Panginoon, ang aming bayan ng Kalaka. May mga problema din ang aming pamahalaan, may mga problema ang bawat barangay. Subalit alam namin, Panginoon, na ang mga programang ihahain ng aming lokal na pamahalaan ay magbibigay katugunan upang abutin ang mga kababayan namin na sadyang nakakaranas ng paghihirap sa panahong ito, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang aming mga trabaho, pinagpapasalamat namin ang aming mga magsasaka na kung saan ay nagiging malaking bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Ganon din, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang mga namumuno ng aming bayan. Alam po namin na, Panginoon, na ikaw ang nagiging sentro ng kanilang kaisipan sa mga programa na kanilang ginagawa. At nawa, Panginoon, ipagpatuloy nila ang kanilang magandang hangarin sa aming bayan at yung mga alam naming nanunungkulan na hindi sinasalang-alang ang ganitong mga bagay o mga prioridad ng aming bayan. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo sila ng malinaw na kaisipan. Ganon din po, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin na ikaw ang nagiging sentro ng bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ay ikaw ang bumuklod sa bawat isa ngayong gabi at nawa, Panginoon, ang pagpapala ng iyong banal na Espiritu ang siyang ipagkaloob mo sa ngayong gabi sa aming Pastor Marco na siyang magbibigay ng iyong mensahe. At nawa, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na ang aming mga kahilingan at pasasalamat
ay pinagkaloob mo na. Ito po, Panginoon, ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pimagsitayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang tekstong pagbabatayan natin ngayong gabi ay matatagpuan sa Mateo, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 25. At ganito ang sinasabi. Isinilang si Jesus. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Nagmula ang mga bansa o iba't ibang lahi ng tao sa daigdig. Sa ating batayang teksto, ang pamilya ni Jose ang ginamit na instrumento ng Diyos upang isilang ang magiging tagapagligtas ng buong daigdig. Sa panahon ngayon, paano natin pinahalagahan ang pamilya? Isa pong bagong pag-aaral na kung saan ay naipublish sa isang journal magazine na tinanong ng isang scientist psychologist ang merong 400 katao na may edad na 18 hanggang 78 taon na ang kanilang buhay pamilya ay makabuluhan pa ba o masaya pa ba? Sa inyo po ba? May itatanong ko ito sa inyo. Makabuluhan pa ba? Masaya pa ba ang ating pamilya? Sinuri ng bawat pamilya sa kanilang mga sariling salubin ang kanilang nararanasan. Katulad ng sa loob ng pamilya ay merong matinding stress. Ito po ba ay nararamdaman natin? Ito po ba ay nararanasan natin? O deadma lang tayo? Walang nagko-comfort. Walang nagbibigay ng kaaliwan sa atin maliban sa Espiritu Santo. Tayo ba inaaliw ng ating asawa? Tayo ba inaaliw ng ating mga anak? Masaya pa ba tayo na kasama natin sila?
Sa loob ng pamilya, laging iniisip yung mga gastusin. Gastos sa loob ng bahay, gastos sa paaralan, at gastos sa mga anak. At higit sa lahat, yung kawalan ng stable o hanap buhay. At ito ang mga suliraning nakakaharap. At marami pang iba, at marahil kayo lang po ang nakakaalam yan. Ibig sabihin mga kapatid, ang buhay ng pamilya ay nag-o-overlap din minsan. Minsan kaya medyo na-exhaust na tayo. Minsan bumibigay na tayo. Minsan hirap na tayo. Nag-o-overlap din tayo minsan. Nauubusan din minsan ng enerhiya, ng lakas, at saan natin ito kukunin, at saan natin ito hahanapin, at saan natin ito hahagilapin. Sa ating pong batayang teksto, nais ko pong ilahad sa inyo mga kapatid ang dalawang katangian na dapat nating kamtin bilang isang pamilya na kung saan ay makikita natin doon sa ating TV screen yung dalawang bagay. Una, nasa puso ang ginagawa. Ikalawa, matamang pagsunod. At tinignan ko ito sa English, yung kahulugan, yung nasa puso ang ginagawa, yung the heart does. At yun namang ikalawang matamang pagsunod, yung attentive obedience. Unahin po natin yung nasa puso ang ginagawa. At nais kong magsimula sa isang kwento. Isang matandang ama na hindi na makalabas ng bahay dahil sa karamdaman. Sinabi niya, meron akong 2 anak na lalaki, halinlinan sa paglilinis ng maliit naming bahay. Kapag si Juan ay naglilinis at pinakikintab ang lahat ng gamit, gayon man, ipinapahiwag niya sa kanyang mga kilos na may pagdabog. Lubha akong pabigat. Pero kung si Thomas ang maglilinis ng bahay, ay nakapagpapaawit sa aking puso. Higit sa lahat, pinararamdam niya na mahal niya ako. Kumusta na po ang ating mga anak? Ganito rin ba sila? Kapag nauutusan, ay nagdadabog? At kapag inutusan, ay nagrereklamo? O merong mga anak na talagang nagkukusa at talagang nagpapakita ng care, pagmamahal sa kanilang magulang? Ang buhay ni Jose at Maria ay dumanas ng malaking pagsubok na maaaring humantong sa kaiiyan ng kanilang pagkatao. Alam po natin ang dahilan. Batay sa teksto na ating binasa, si Maria ay nagdadalang tao, at si Jose naman bilang matuwid ay ayaw na yung mabahiran yung kanyang pagiging matuwid. Pero dahil sa pagkilos ng Diyos kay Jose at kay Maria, nagbago ang isip ni Jose. Pinakinggan ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Kaya pinakasalan ni Jose si Maria. Sa panahon daw po ngayon, may tuturing pa ba na isang pamilya kapag ang ina ay merong anak pero walang ama? Ang ama ay may anak pero walang ina. Maituturing pa ba natin ito isang pamilya? Kung hindi pinakasalan ni Jose si Maria, maituturing ba natin ito isang pamilya? Sa kabila ng kalagayan ni Jose at Maria, tinanggap nila ang kalooban ng Diyos na maghahatid ng pagliligtas at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan. Sina Jose at Maria ay lubang kailangan ng mundong ito. They know their mission of God. I hope we know our mission of our Lord Jesus Christ. Ang misyon na ipinahayag ng Diyos kina Jose at Maria bilang isang itatatag na sambahayan ng Diyos.
Sana ganito rin tayo sa ating panahon na katulad nila na handang itaguyod at yakapin hindi lamang ang pamilya, kundi ang pamilya ay isa ring misyon at isa ring ministeryo natin bilang mga mananampalataya. Kaya wag po nating kaliligtaan na ating pamilya ay ating misyon. Sila ay bahagi ng ating ministeryo, ng ating paglilingkod. Dito natin ipakikita, ipakikinang sa kanila ang kahulugan ng pananampalataya kung paano maglingkod sa kanila. At dahil dito, tayo bilang mga Kristiyano ay may tuturing na sinabi ng ating Panginoon Hesus bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Lalo't higit, partikular sa ating sambahayan. Si Propeta Zacarias ay nagwika, muli niyang kukubkubin at ituturing ng kanyang sarili at itatangi ang kanyang bayan. Mga kapatid, mahalaga ng lahat ng ating ginagawa ay nasa puso, anuman ang ating pagkatao. Importante sa pamilya kung paano nating tinatanggap ang kahinaan ng bawat isa sa kabila ng kanyang nagawang kamalian. Sabi nga po sa isang quotation, forgive and forget. Hindi yung I always forgive but I never forget. Karamihan po ay ganito pa rin tayo. Kaya minsan hindi natin mapaunlad ang ating pananampalataya sapagkat merong bumabara dito. At iyon na minsan ang hindi natin maipakita at magawa. Sa halip ganito ang lagi nating isa sa puso, you forgive people because you still want them in your life. Ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay handang magpatawad, sapagkat alam nila na kailangan nila tayo sa kanilang buhay. Hindi po yung tayo yung nangangailangan, kundi tayo ang kailangan nila dahil marunong tayong magpatawad. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat ang pamilyang Kristiyano ay nasusubok hindi bilang isang trahedya, kundi bahagi ito ng normal na karanasan na sa bawat pagsubok ng tao o ninuman, lagi nating isa sa puso ang Diyos ay kasama natin at hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Gaya ng karanasan ni Jose at Maria, sa pamamagitan ng sanggol, nagmanifest ang Diyos, Emmanuel, God with us. Ikalawang puntos, matamang pagsunod. Isang ginang na may alagang mga itik. Sino po sa inyo nag-aalaga na itik? Wala. Wala kayong hilig sa itik? Alam niyo po, ang namimiss ko dito sa Kalaka, bukod doon sa Lome, yung halo-halo. Yun na lang, hindi ko pa natitikman dito. Parang masama tingin niyo sa akin. Meron pa po bang bukas mamaya? Ngunit isang araw ay nakita niya ang mga itik ay ginagabayan ng isang leader para tumawid sa kalsada. Mula noon, nilagyan niya ng palatandaan ng itik na leader para ito ang kanyang susuguin. Kalimitan, ang problema sa atin ay pagsunod at pagsusunuran sa loob ng tahanan at maging sa simbahan. Sa prinsipyo ng pagsunod, ay nangangailangan ito ng tamang paglalagay ng sarili upang tanggapin ang responsibilidad. Sa buhay natin, na gampanan ng ating responsibilidad para iangat ang kalidad ng buhay ng ating pamilya. Kaya, wika ni Gary Granada, ang buhay ay tulad ng isang joke. Pag hindi ka natawa, ay walang buhay ang iyong buhay. Ngunit kung ikaw ay natawa, ay punong-puno ka ng buhay at responsibilidad. Kaya importante rin po yung tayo ay masaya. No, hindi yung laging parang seryosong-seryoso tayo. Ayon sa Romans chapter 8, verse 6,
ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ang itinaya ni na Maria at Jose ay buhay ukol sa espiritu ay nagbunga ng buhay, kapayapaan at kaligtasan ng sangkatauhan at ng buong sanlibutan. Kaya dapat tayo magpasalamat sa ating naunang mga mananampalataya, sa mag-asawa ni na Jose at Maria. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin mararanasan ang Emmanuel. Hindi natin makikilala ang ating Panginoon at ating tagapagligtas at manunubos. Sa loob ng tahanan o pamilya, ay sikaping panatiling mabuti ang pag-uugnayan at tipunin ang pamilya sa pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Lalo na po ngayon, amoy Pasko na, at natitiyak ko po na halos na ang bawat pamilya sa atin ay naghahanda na tipunin ang ating mga anak, ang ating mga kaanak, at ang ating mga kaibigan. Pero ipadama natin sa kanila yung sinasabi ng ating Panginoon, yung pamilyang may pag-ibig. At ang pag-ibig, dito dadaloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, ang bawat pamilya ay dapat may natatanging puwang na sa puso ang ginagawa na may pagmamahalan at pagsusunuran. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipinahayag ng salmista ang pagpapanibago ng ating kaluluwa dahil sa kautusan ng Diyos. At ang kautusan ay nagpahayag sa pamamagitan ni Jesucristo na nagdulot ay pag-ibig at pag-asa. Ang pag-asa na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Ating ipahayag ang pag-asa at pag-ibig na minsan pa ay nawala sa ating kalagitnaan. Tayo po maghandog. Panginoon, ito po ang mga handog na aming pinagsama-sama upang muling ibalik sa iyo. Nawa, Panginoon, puspusin niyo ng inyong mapagpalang kamay ang mga taong nagkaloob ng mga handog na ito.
Nawa, Panginoon, magamit namin ito sa pagpapayabong at pagpapasigla ng iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Masayang alingaw sa puso mo at kapayapang di kumukupas sa iyong totoo kung susunod lalakad at mamumuhay sa yakap ni Kristo. Masiglang alingaw-ngaw, masiglang alingaw-ngaw, tanggapin mo si Kristo saan ka man patungo. Masayang alingaw sa puso mo, wagas na pag-ibig matututuhan. Pag-ibig ni Jesus sa iyo'y lahat, ihayag sa salita at gayon din sa gawa. Masayang alingaw sa puso mo, masiglang alingaw-ngaw, masiglang alingaw-ngaw, tanggapin mo si Kristo saan ka man patungo. Masayang alingaw sa puso mo, may mga hambalang sa dadaanan, saganang biyaya ay ibibigay. Huwag kang ang mangangamba, siya'y iyong kasama. Masayang alingaw sa puso mo, masiglang alingaw-ngaw, masiglang alingaw-ngaw, tanggapin mo si Kristo saan ka man patungo. Masayang alingaw sa puso mo, masdan nga si Jesus na iyong buhay. Sa mga pagkaway siya'y agapay, marami maakay kung ang buhay mo'y saknal. Masayang alingaw sa puso mo, masiglang alingaw-ngaw, masiglang alingaw-ngaw, tanggapin mo si Kristo saan ka man patungo. Masayang alingaw sa puso mo. Nag-uumapaw, O Diyos, ang aming kagalakan sapagkat napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pagpapaunawa sa amin, sa iyong mensahe na iyong ibinahagi ngayong gabi sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya. Salamat sa iyong lingkod na naging daluyan ng iyong mga salita, na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang higit na pagtibayin namin ang aming mga sambahayan, higit na makita namin ang aming mga responsibilidad sa bahagi ng mga magulang at maging ng mga anak. Nawa nga, O Diyos, ay maabot namin ang magandang ugnayan at relasyon sa bahagi ng pamilya. At naway ang magandang relasyon ito ay magsisilbing bahagi ng pagpapatatag sa buhay namin sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa larawan ng buhay ni Jose at ni Maria kasama ni Jesu Cristo. Panginoon, naway makita namin
ang buhay na ito sa buhay ng bawat pamilya Kristiyano at lalong higit sa aming iglesia sa UCCP Kalamang. Panginoon, tanggapin mo rin ang aming mga pagpapasalamat sa maghapon na nagdaan sa aming mga buhay, sa iba't ibang gawain namin, sa iba't ibang larangan na aming ginampanan sa buhay. Tunay, Panginoon, na kung hindi ka namin kasama, kung wala ka sa buhay ng bawat isa, wala kaming magagawa. Tunay na ikaw ang nagpapalakas sa amin, nagpapatatag sa amin, sa aming mga buhay, sa aming mga kalusugan, at gayon din naman sa bahagi ng aming mga kinabubuhay, ikaw ang nagbibigay sa amin ng katiyakan. Kaya tanggapin mo, O Diyos, ang pagpapasalamat ng bawat isa. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang patuloy na mamalagi sa buhay ng bawat isa sa amin at sa bawat pamilya ng iglesia. At naway patuloy kaming makapagbalik ng bahagi ng pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Tanggapin mo rin, Panginoon, ang pasasalamat ng iglesia sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Sa mga kapatid namin binanggit kanina, maaaring iba ay wala rito, pero ikaw, Panginoon, ang pinagmumulan ng buhay. Ikaw ang aming lakas. Naway patuloy niyo po silang samahan at gabayan. Gayon din ang mga kapatid namin na mula sa karamdaman ay binigyan mo ng kagalingan. Tunay, Panginoon, na ikaw ang nagpapatnubay. Patuloy niyo po silang pagkalooban ng ibayo pang kalusugan. Gayon din naman, ang iba pang mga kapatid namin na mayroong mga natatanging pagpapasalamat. Kung ito may sa trabaho, ito may sa pamilya, o sa anumang mga bagay na kung saan ang kanilang mga panalangin ay patuloy mong tinutugon. Salamat po, O Diyos. At ngayon, sa bahagi po ng aming patuloy na pagsasama-sama at pansamantalang kami, Panginoon, ay uuwi sa aming mga tahanan. Maghihiwa-hiwalay kami, ngunit kami muling babalik upang magsama-sama at magpuri sa iyo. Panginoon, iingatan at sasamahan ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kaming kakalingain. Sa gitna ng kahirapan na nararanasan ng sandaigdigan, patuloy niyo po kaming pagkalooban ng pagkain. Patuloy niyo po kaming pagkalooban ng maayos na kinabubuhay o trabaho. At umaasa kami na lagi mo kaming gagabayan at aalalayan. Kaya, O Diyos, sa aming paghayo, patuloy niyo pong igawad sa amin ang iyong mahalagang pagpapala, ang iyong bendisyon sa magitan ng iyong mali at apanlingkod. At ngayon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, palakpakan muli natin ang Panginoon. Salamat po sa participation ng bawat isa. Salamat din sa gabay ng ating Panginoon.